1 John 5:11. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is His Son. So, yung buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ayan. So, life is short at its longest. Are you believing, mga kapatid? Ang buhay natin ay maikli lamang, mga kapatid. Sabi ni Haring David, sabi ng Book of Psalms, mga kapatid, 70 to 80 lang yung haba ng buhay natin. Ngayon sa ating generation, mga kapatid. Ayan, nasusulat ko yan sa Psalm 90 verse 10. So, napakaikli. Life is short, mga kapatid. Amen. Tayo po'y challenge ng salita ng Diyos, mga kapatid, habang buhay pa tayo, habang we are able to serve God, then why we are not serve God? Let us unite in serving God, mga kapatid, di ba? Atong alagaran ng Ginoo, mintras aduna pa kitay kinabuhi na ison. Jesus came to offer something better. Siya po ay meron pong offer sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At ito po yung everlasting life, mga kapatid. Amen. Everlasting life and eternal life. At ito po ay ating pong matatagpuan o maaangkin sa pamamagitan ng ating pagbilib at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Sabi po in the book of John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That is everlasting life na matatagpuan natin, makakamutan natin, maaangkin natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito sa pamamagitan ng ating pagbilib, sa pamamagitan ng ating pananampalataya o paniniwala sa ating buhay na Diyos na walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. The Bible also speaks, ay nagtuturo din po ng eternal life. Mga kapatid, mababasa po natin yan in the book of John chapter 17 verse number 3, mga kapatid. Amen. Jesus came to offer something better. At yan na nga po, para po sa ating lahat po ito, mga kapatid. To those who believe Jesus Christ. Ano sabi ng John 1:12? To those who believe, to those who accept Jesus Christ, God in heaven give right to become a children of God. Amen. So meron ba sinasabi dito, mga kapatid? Human questions about living forever. So kung magtatanong po tayo, mga kapatid, where is eternal life found? Ayan ang mga tanong natin, mga kapatid. Saan ba natin matatagpuan itong sinasabi sa Biblia na eternal life? Ano sabi ng Biblia, mga kapatid, patungkol po dito, mga kapatid? Matatagpuan daw po natin itong eternal life, mga kapatid. Saan natin matatagpuan? Matatagpuan natin sa ating Panginoon. According to 1 John chapter 5 verse 11, it says, mga kapatid, sa ating caption, sa ating live stream ngayon, 1 John 5:11, and this is the eternal, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is
in His Son. Kakaro kayo mga igsoon. Ano to makitaan? Makitaan na to, bakaplagan na to. Diha sa iyang anak. Insa maning anak? Si Jesus ni mga igsoon, mga higala. Atag pa sa Cebuano, sabi ni Saya, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa bugtong anak sa Dios. Aron kamo makabalo, aron kamo mahibalo, nga kamo adunay kinabuhing walay katapusan. Amen. So, nagbigay na pala ang Diyos ng eternal life. At ito po, mga kapatid, wala po itong bayad. It is free gift of God, mga kapatid. Libre po ito, mga kapatid, na binigay ng Diyos Ama para sa atin. Itong eternal life. At ito po ay matatagpuan natin kay Jesus Christ, mga kapatid. The search for eternal life. Preserving the body in hope of eternal life. Sabi po dito. Preserving the body in hope of eternal life. Good works to gain eternal life. Sabi po dito. Ayan. At ito pa, moving through religious ritual to gain eternal life. So ito pong mga ito, mga kapatid, isa lang po ang pinananggagalingan nito. Tayo po'y gumagawa ng kabutihan sapagkat tayo ay ligtas na, mga kapatid. Atong giampingan ang atohang ginabuhi tungod kay kita aduna nay kaluwasan nga naangkol dihak ang Kristo Jesus. Tayo po'y gumagawa ng kabutihan kapag tayo po ay naligtas o niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah, amen. Eternal life is gift from God. So, pagka sinasabi natin gift, so, may nagbigay at may binibigyan. Amen. Amen. At pag sinabi natin free gift, ay wala po itong bayad, mga kapatid. Wala, libre po ito, mga kapatid. God has given to us eternal life. The gift of God is eternal life. Yan pa ang sinasabi in the book of Romans chapter 6 verse 23, mga kapatid. So, libre po ito, mga kapatid. Eternal life is found in Jesus. Eternal life is a gift from God. Amen. Ulitin ko po. Jesus purchased eternal life for us on the cross. Jesus guaranteed eternal life by His resurrection. Number 2, when does eternal life begins? So according to verse number 12, mga kapatid, he that hath the Son has life. Writer, mga kapatid, may isang writer nagsabi, we do not wait until death to receive eternal life. Amen. Okay, balikan natin ang ating tanong. How do we get the Son? Okay? We receive Him by faith. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, meron pa akong tanong sa inyo. Tinanggap niyo na ba ang ating Panginoong Hesus? Kung tinanggap nyo na ang ating Panginoong Hesus, di ba, tayo mayroong pananampalataya, paniniwala sa Kanya. Plus, tinanggap natin ang Panginoong Hesus. So, ang Biblia nagsabi na mayroon na tayo buhay na walang hanggan. Amen. We receive Him by faith, and that is in the book of John chapter 1 verse 12, mga kapatid. Letter B, upon receiving Christ, we are justified. Amen. Romans chapter 5 verse 1. Upon receiving Christ, we are justified. Hallelujah. At ito pa, mga kapatid, meron na tayong kalinaw, meron na tayong peace with God, mga kapatid. At the moment na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang
Diyos natin, sariling tagapagligtas, Savior ng ating buhay. At the moment, mga kapatid, we have peace with God. Yan po sinasabi in the book of Romans chapter 5, verse number 1, mga kapatid. Okay? Ang gawin natin, mag-believe lang tayo. Ang gawin na natin, manampalataya lang tayo. At para sa mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Wala pong mawawala sa atin, mga kapatid. Walang mawawala sa iyo kung iyong tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Bilang isang Panginoon, Diyos mo, Diyos nating lahat, at sariling tagapagligtas natin, mga kapatid ko. Amen. Number 3 question, how can one have assurance of eternal life? How can one have assurance of eternal life? So according to the Bible, mga kapatid, in verse 13, ano sinasabi sa verse 13? Okay, basahin natin. 1 John. Okay, dali. 1 John 5:13. Okay, it says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. To reject Christ is to refuse eternal life. Pag nireject daw po natin si Jesus o ang Biblia, mga kapatid, na para bagang tinatanggihan mo ang alok ng Diyos o ang offer ng Diyos Ama na walang iba ang buhay na walang hanggan.